Alamin pa natin ang ilang detalye hinggil sa karumaldumal na krimen na yan kasama si mobile journalist Kyla Macantan. Kyla, gaano na ba katagal magkarelasyon itong biktima at yung dating kinakasama ng suspect? Yes, etong ating yung ating victim, Pops J, no? Yung ating victim at yung si alias May, sila ay magto 2 months pa lang, Pops J, na magkasama, no? Kaya nagulat talaga sila dito sa nangyari na umabot sa ganoong punto. Ito namang ating suspect at si alias May, na tumagal din sila ng 5 years na magkasama, tapos nagkaroon nga sila ng isang anak. At ayon kasi dito sa anak na nakausap ng mga pulis, sa anak nitong si alias May, 1 taon na raw na hiwalay itong suspect at si alias May. Pero hindi pa nakaka-move on. Oo, parang ganun yung labas, Pops J, na hindi naman ipinapakita nitong ating suspect dahil nga siya ay pumupunta naman doon, nalalaman niya na meron nang ibang karelasyon itong si alias May. At noong una daw, Pops J, nagreklamo na bakit parang may iba ng kinakasama. Pero nung nakilala naman niya, sinabi daw niya exactly dito sa kay alias May at doon sa lalaki na tanggap niya kung ano mang relasyon yung meron sila. At nire-respeto daw niya yon. Kaya nga nung pumunta siya noong araw na nangyari yung krimen, nakahiga pa, Pops J, itong ating victim. Nakahiga siya doon sa kanilang labas ng bahay. Parang merong yung ginagawang homemade na mga higaan sa mga probinsya, yung gawa sa kawayan. Nakahiga doon yung victim. Uminom pa nga raw itong suspect at nag-uusap sila. Bigla daw niyang sinabi na yung linyang kanyang binitawan, Pops J, ay tapusin na natin to. Yun nagkagulatan. Oo, nung sinabi daw niya yung linyang yon, naglabas siya ng barel at pinaputukan niya agad itong ating victim. So, nung nangyari yon, tumakbo naman itong ating victim. Kasi tinamaan siya, Pops J, dito daw sa bandang puwet niya na eh. Yan, may kuha pa. Pero syempre yung adrenaline rush niya, nakatakbo siya. Itong suspect, Pops J, di niya talaga tinigilan kasi sabi ng ating mga pulis, may punto pa daw na nakasakay ng motor, yung victim, at nakatakbo tapos bumaba ulit. Yung buong pagtakbong yun, nasundan talaga siya ng suspect. Nasabi mo na kalmado lang ang naging usapan nitong biktima at nung suspect. Paano naman kaya ito humantong sa pamamaril? May naging sagutan ba sila? Parang yung isa mong story, may pumitik. Yes, yung may nag-trigger. Ito naman, Pops J, wala talaga. Kasi yung mga anak nung... Yung anak kasi nitong si alias May, total ng sa lahat ng kanyang nakasama. Kasi may asawa pa siyang una, Pops J. Nasa 7 yung kanyang anak, lahat-lahat. Mga bata. Sila ay nandoon nung nangyari yung krimen. Nagulat sila, Pops J, kasi nga welcoming naman sila dito sa suspect. At yun nga, nagawa pa raw na makiinom. At parang nakikipag-casual lang siya na usapan dito sa victim nung bigla niyang binitawan yung linya na natapusin na natin to. So out of nowhere talaga niya sinabi at bigla siyang naglabas ng barel. Kaya yung mga tao nagulat at hindi nila alam yung gagawin dahil nga armado, hindi nila alam paano papagitna at napunta doon sa ibang lugar, yung bahagi ng kung saan humandusay na yung ating victim, doon na nangyari talaga yung sunod-sunod na pamamaril. Okay, Kyla, may criminal o drug record ba itong suspect? Yes. Sa pagkukumpirma ng ating pulisya, wala pa namang lumalabas daw, Pops J, na kinakasangkutan nitong ating suspect. Pero siya naman daw kasi ay naghahanap buhay. Although paiba-iba. Sa ngayon kasi dispatcher siya sa jeep. So, yun yung kanyang pinakahanap buhay. Pero nakukwento kasi, Pops J, sa local media nitong si alias May na may tendency itong ating suspect na nananakit. Kaya yun din yung naging dahilan kung bakit pinili ni alias May na maghiwalay na sila. Dahil hindi lang siya, Pops J, yung sinasaktan, maging yung mga anak daw. Nagiging violente na. Pati daw yung kanyang pananalita, masakit siya magsalita. Kaya yun yung naging dahilan para hiwalayan niya yung suspect. Kyla, saan ba napuruhan itong biktima na ikinamatay niya? Nako, hindi pa lumalabas, Pops J, yung sa resulta mismo ng kanyang medical. Kaya hindi nila masabi kung saan exactly yung mga tama. Pero 8 kasi, Pops J, yung kanyang tinamo. Kaya nga ang sabi ng hepe na ating nakausap, kahit na hindi talaga fatal, sa dami ng tama talagang mauubusan na ng dugo. Dahil ang tagal ngang nandoon nung suspect at parang siniguro, Pops J, alam mo yung parang siniguro talaga na hindi na makakaligtas yung ating victim, kaya ganun karami yung pinaputok sa kanya at naisugod naman siya sa ospital, pero dead on arrival na. Yung partner nito at yung bata, kamusta naman ang lagay nila, Kyla? Sa ngayon, Pops J, hindi pa rin nagsisink in sa kanila yung nangyari. Lalo na para kay May dahil nga 2 months, magto 2 months pa lang silang magkarelasyon ang victim. At
may mga anak din na naiwan itong victim sa ibang babae naman. Plus, yung mga anak na napalapit na syempre sa kanya, no, yung mga anak ni May na napito nga. Kaya ang gusto nila talaga, nananawagan sila dito sa suspect na sana sumuko na, harapin niya yung kanyang ginawang krimen. Kayla, may lead na ba kung nasaan ang suspect? Kamusta ang takbo ng investigasyon? Sa ngayon naman, sinuguro naman ng Santa Barbara MPS, Pops J, na meron naman silang mga impormasyong nakukuha at patuloy yung kanilang pagtugis. Pero sa ngayon, pero sa ngayon, wala pa talaga sa kamay nila. Pero yun naman yung sinisiguro nila na hindi sila titigil para mahuli ka agad kasi nakakarating naman sa kanila, Pops J, yung mga impormasyon sa mga nakakakita dito nga sa suspect na tumakas. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Macantan.